Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-303 na kabanata. Ang katapusan ng Drake family. Noah, sobra ka na, galit na wika ni David. Si Noah ay harap-harapan na kinukumbinsi ang lahat ng executive na iiwan ang Drake family. Nauunawaan ni David na ang mga senior executive na nag-resign ay malamang na pinilit ni Noah. Ang ibang mga miyembro ng Drake family ay bumaling kay Noah. Sila ay mga bata pa at tapat, at tumanggi na magpakita ng awa, habang sinisigawan nila, dahil sa ginawa niya sa kanilang pamilya. Si Noah ay binaliwala ang kanilang mga bintang, habang patuloy na hinihikayat ang ibang executive na mag-resign. Ang mga pinsan ni David at kapatid ay gustong bugbugin si Noah. Dahil sa paghimok ni Noah, ang ilang mga executive ay nagdesisyon umalis. Ang isang babae ay tumayo at sinabi kay Reginald na tanggapin ang kanyang resignation. Ang iba ay sumunod sa kanyang ginawa. Mr. Drake, magre-resign na rin ako, sabi ng isa. Sa palagay ko ay hindi na makakasurvive ang Drake family sa krisis. Tama Mr. Drake, madadamay lang kami sa pagbagsak mo. Wika ng pangatlo. Ang ibang mga senior executive ay ipinakita ang kanilang pagkatiyak na katapusan na ng Drake family. At ang kanilang kagustuhan na mag-resign ay matupad, bago tuluyang mabankrupt. Sinabi ni Noah sa kanilang lahat, hahanapan niya sila ng mga bagong posisyon, kapag nabili na ang kumpanya. Lahat sila ay gustong manatiling matiwasay kasama nito. Paglipas ng 10 minuto, 80% ng senior executive ang nag-resign sa Fidelity Group. Ang Drake family ay mas lalong namiligro kaysa posible nilang inaakala. Sino ang nasa likod nito? Sino ang tumatarget sa aming pamilya? Sabihin mo sa akin ngayon, tanong ni Reginald. Tama siya nang iniisip na may taong nasa likod ng pagpapabagsak sa kumpanya. Naramdaman niya na ang ikinikilos ni Noah ay kakaiba. Isa lang ang iniisip niya na dahilan sa mga ginagawa nito. Alam niya na wala ng pag-asa ang Drake family upang mailigtas pa ang kumpanya. Mas marami itong alam, kaya si Noah ay malakas ang loob na bulgarang kumbinsihin ang mga senior executive na mag-resign sa kanyang harapan. Pagkatapos makinig sa kanyang papa, napagtanto rin ni David na kilala ni Noah kung sino ang gustong sumira sa kanilang kumpanya. Sinabi nito, isa kang ahas. Sabihin mo sa amin kung sino ang nasa likod nito. Ang aming pamilya ay naging mabuti sa iyo. Tumawa ito, pareho kayong matalino, tama, alam ko kung sino ang nasa likod ng kaguluhang ito. Nagagalak na wika ni Noah. Ngayon halos matapos na ang kanyang misyon. Hindi na mahalaga ang mga sasabihin niya kay Reginald. Nang inamin na niya, na siya ay dawit, ang ibang mga miyembro ng Drake family ay nagsimulang isumpa siya, at tawagin siya sa pinaka-nakakainsultong pangalan, na kanilang naisip. Sumagot siya, wala kayong karapatan na sigawan ako. Ako pa rin ay inyong superior. Wika ni Noah sa mga bata. Ayaw niyo bang malaman kung sino ang tumarget sa inyong pamilya? Sa totoo lang, kilala ninyong lahat siya. Katulad ninyong lahat, siya ay ambisyosong tao na nakatira dito sa Washington. Ang mga miyembro ng pamilya ay nagtinginan sa isa't isa. Lahat ay nag-isip. Paano ito naging posible? Walang kahit sino sa Washington DC, ang kapantay ng Drake family. Si Jason na pinakamalapit na kaibigan ni David, at pinuno ng mga sangay ng kumpanya, ay tumingin kay Noah at sinabi, walang kwenta. Ang lahat ng binatang negosyante dito sa Washington ay narito, at lahat kami ay sumusuporta kay David. Sandali, bakit wala si Colin Patterson dito? Tumingin sila sa palibot ng kwarto at napansin na wala si Colin Patterson. Si David at ang kanyang papa ay parehong nabigla. Malamang ang Patterson family ang responsable. Nang sandaling iyon, ang pintuan ng meeting room ay bumukas. Si Colin at ang kanyang papa na si Joseph Patterson ay pumasok. Ang lahat ay narito na. Pasensya at na-late kami. Si Colin ay nakasuot ng bilog na sunglasses, at may kasamang grupo ng mga reporters sa kanyang likuran. Nang makita nila ang mga reporters na kasunod na pumasok ng Patterson family sa loob ng room, mabilis na lumapit ang mga binata dito at sinimulan na palabasin, habang sinisigawan. Sino ang nagpapasok sa inyo dito? Lumabas kayo dito, ngayon din. Ang Drake family ay nasa mahirap na sitwasyon.
Ang ibang mga tao ay gustong mag-resign, at ngayon may mga reporters na narito. Sa oras na ito ay maipapahayag sa media. Ang pamilya ay mawawala ang lahat ng confidence, at mga respeto ng mga kliyente, partners, at investors. Ang kasalukuyan nilang sitwasyon ay mas lalong naging kahindat-hindik. Sandali, okay lang hinayaan ko silang pumasok, mayabang na wika ni Colin. Isa sa mga lalaki ang kumausap dito. Ano ang ginagawa mo? Narito kami upang tumulong maresolba ang problema ng Drake family, hindi para dagdagan, sa pamamagitan ng pagdadala ng media. Nang sandaling iyon, silang lahat ay nasa kaparehong pag-iisip na naroon si Colin upang tumulong sa Fidelity Group. Hindi nila ikinonsider na ang Patterson family, na mas mababa ang impluwensya kaysa sa Drake family, ang nasa likod ng mga pangyayari. Ito ay dahil gusto kong tulungan ang Drake family, kaya nag-imbita ako ng mga reporter. Ang mangyayari ay magiging importante na kaganapan sa kasaysayan ng syudad. At narito sila upang i-cover ito, wika ni Colin, na itinulak ang ibang mga binata na lumapit sa mga reporters. Lahat sila ay nagtataka kung ano ang mangyayari. Ang ibang mga binata ay na-surprise sa mga ikinilos ni Colin. Hindi siya kadalasang matatag at confident. Walang nakakita sa kanya ng mga ilang araw. At ibang-iba siya, mula sa pagiging magalang na estudyante, na kanilang natatandaan. "Hello David, Mr. Drake," pagbati ni Colin sa Drake family. Sa pagtayo sa tabi nito, si Joseph ay tumingin kay Reginald at Colin. Sobra siyang nag-aalala. Magtatagumpay ba ang kanyang anak sa pagbili ng Fidelity Group, sa isip niya. Kapag pumalya ito, marami kaming masasagasaan na mga importanteng pamilya sa Washington. Hindi na namin maipapakita muli ang aming mga mukha. Ngayong araw, narito ako para sa isang bagay. Intensyon kong bilihin ang lahat ng assets ng Drake family. Direktang ipinakita ni Colin ang kanyang intensyon. Nang marinig ni David ang kanyang mga sinabi, nagalit ito. Itinuro niya ito at sinabi, "Colin, ikaw ba talaga ang nakipagsabwatan kay Noah, upang agawin ang aming family assets? Ikaw ang nasa likod sa lahat ng nangyayari sa aming negosyo." Naiintindihan na niya ngayon, na ang lahat ng problema na dumating sa mga sangay ng kumpanya, sa loob ng maikling araw, ay konektado kay Colin. Pero alam niya na ang Patterson family, ay walang sapat na kapangyarihan na gumawa ng krisis ng mag-isa. May iba pang nasa likod nito. Ang ibang mga miyembro ng Drake family, ay nagalit din kay Colin. At nagsimulang sabihan ito at pagbantaan. Pero tumingin lang si Colin dito at ngumiti. Inaasahan na niya ang mga reaksyon nito. Sa isip niya, lahat kayo ay proud sa ngayon. Pero hindi magtatagal luluhod kayo at magmamakaawa sa akin. Sinabi nito, Mr. Drake. Sa palagay ko ay alam mo na rin katulad ko, kung gaano kasama ang sitwasyon ngayon sa Fidelity Group. Ang mga nawala ay billions, siguro mga 10 billion. Ang option mo lang ngayon ay mag-file ng bankruptcy sa government. At ang iyong family assets ay bababa. Huwag mong sabihin, na iniisip mo pa rin na ang Fidelity Group ay maisasalbo mo pa rin. Ang lahat ng iyong executive ay nag-resign na. Wala nang makakapagligtas sa iyo. Ang boses ni Colin ay may mataas na confident, na parang ang lahat ay kontrolado niya. Nagpatuloy pa ito. "Handa akong magbayad ng $30 billion upang bilihin ang Fidelity Group, at ang lahat ng iyong assets sa Washington, D.C. Pinapayuhan kita na ikonsidera ang aking mungkahi ng maingat." Si Nathan na nagbigay kay Colin ng $35 billion, pero inaasahan niyang magiging negotiable ito. Nag-iwan siya ng $5 billion, para kung sakaling magtaas ito ng offer. Sa narinig na $30 billion, ang mga reporters ay nabigla. Kung makukumpleto na ang transaction, ito na ang pinakamalaking transaction sa Washington, D.C. At posible pa sa buong East Coast. Ang media ay magkakagulo. Pero ang Drake family ay tumingin kay Colin ng may paghamak. Alam nila na ang Patterson family ay hindi afford ang $30 billion. Si Joseph na nakatayo sa tabi ng kanyang anak ay napahiya sa mga reaksyon ng mga tao. Bilang pinuno ng Patterson family, alam niya na iniisip nila ang tungkol sa kanyang pamilya. Mayroon lang silang $500 million property at wala pang $10 million available cash. Nang mag-offer si Colin ng $30 billion, ang lahat ay tumingin kay Joseph ng may paghamak.
Pakiramdam niya ay inalipusta siya ng mga importanteng tao sa Washington. Sa pamamagitan ng mini Bluetooth headset, narinig ni Colin ang sinabi ni Nathan. Mukhang hindi sila naniniwala sa iyo na mayroon kang $30 billion na gagastusin. Kailangan mo itong patunayan sa kanila. Ang salamin ni Colin ay mayroon ding micro camera, kaya nakikita ni Nathan ang lahat ng nangyayari sa conference room. Nauutusan niya si Colin sa pamamagitan ng Bluetooth headset upang makontrol ang lahat. Sinabi nito, "Ngayon tumawag ka sa Metro Sky Bank Headquarters, at tanungin ang balanse ng account 2456548428. Ito ang magpapatunay sa kanila na may mahigit $30 billion na laman ito." Sinabi ni Colin, "Alam ko na wala sa inyo ang naniniwala na makakaya ng Patterson family na mabayaran ang $30 billion, tama?" Sa pagsunod sa mga instructions ni Nathan, inilabas niya ang cellphone at tumawag sa Metro Sky Bank Headquarters. Si Joseph ay kinakabahan na nakikinig. Naniniwala siya na tumawag ito sa Metro Sky Bank Headquarters. Kaya ba talaga ng Patterson family ang $30 billion? "Hello, pakiusap, sabihin mo kung magkano ang pera na laman ng aking account." Ang account number ay 2456548428. Wika ni Colin sa taong nasa kabilang linya. Itinaas nito ang cellphone upang marinig ng lahat ang sagot. Ang reply ay dumating ng ilang segundo. "Maraming salamat sa paghihintay. Ang kasalukuyang balanse ng account na ito ay mahigit $35 billion. Ang lahat ay nabigla at nagtataka kung paano si Colin naging isang mayaman. Si David ay napailing at napatingin kay Colin na hindi makapaniwala. Si Joseph ay natuliro rin, at napahanga sa kanyang anak. Mukha siyang kalmado, pero ang kanyang dibdib ay malakas ang kaba. Tinapos na ni Colin ang tawag, at ngumiti sa kanyang papa. Pagkatapos ay bumaling ito kay Reginald at sinabi, "Siguro naman ay naniniwala na kayo, na kaya kong bilihin ang Fidelity Group. Handa na ba kayong ibenta ito sa akin? Mabuti itong solusyon dahil ang offer ko ay patas. Kung tatanggi kayo at panghawakan pa ito, magpapatuloy lang malugi ito. At ang Drake family ay mawawalan ng mahigit 10 bilyon pa. Naniniwala ako na ang taon sa inyong karanasan ng pagtatrabaho, ay gagawa kayo ng mabuting desisyon." Galit na galit si David. "Colin, lumabas ka dito ngayon din. Ibinibigay ko na sa iyo ngayon ang maliwanag na sagot. Walang dahilan upang ibenta namin ang Fidelity Group sa iyo. Alam ko na ikaw ang responsibilidad sa mga krisis na nangyayari sa aming pamilya ngayon. At ipinapangako ko na hindi ka makakatakas dito." Si Noah ay lumapit sa harap at sinabi. Si Colin ay sinusubukan lang tumulong sa pamamagitan ng pag-offer, na ilipat sa kanyang kamay ang pamamahala sa Fidelity Group sa patas na halaga. "Ang lahat ng inyong problema ay masusolusyonan. Pero imbes na magpasalamat kayo, nagdedesisyon pa kayo na insultuhin kami ni Colin. Sa palagay ko ang buong Washington DC, ay dapat tingnan, at alalahanin ang araw na ito, bilang katapusan ng Drake family." Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.